Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan po ito ng inyong ka-Virgo. Ang kwentong ito ay nangyari 2011. Akala ko po sa panahon na iyon ay hindi ko na maranasan ang kababalaghan patungkol sa aswang. Isang gabi kasi habang niyayaya ko ang aking mga kaibigan upang kami ay mamana ng isda sa ilog. Sinabi ko sa aking kumpare na tawagin natin sa pangalang Romeo. Ang sabi ko sa kanya, "Paring Romeo, tara, samahan mo ako at mamana tayong isda dun sa ilog kasi tag-ulan ngayon at maraming palaka ngayon sa ilog." Sumagot naman siya sa akin ng ganito, "Oo ba, tara." Nang kami ay papunta sa ilog, masaya kami kasi marami talagang kaming isda at palaka na nakuha. Habang tumatagal at lumalayo na kami sa kabahayan, siguro mga 2 kilometro hanggang sa 3 kilometro ang layo, may napansin akong isang malaking aso na nakatingin sa amin. Ang aso na ito ay ramdam ko na hindi ito talagang normal na aso. Dahil ako naman po ay merong kakayanan sa lihim na karunungan. Isa din pa pala akong antingero ang inyong narator ngayon. Ang tinatawag nila ako sa aming barangay na ka-Virgo. Ang aso na iyon ay talagang nakatingin sa amin, pero hinayaan ko lang kasi alam ko naman na wala naman kaming ginawang masama sa aso na iyon. Habang tumatagal ang aming paghuhuli ng mga isda at palaka, siguro nasa 6 kilometro na kami. Sobrang layo na talaga at marami-rami na kaming nakuhang isda. Nagulat kami dahil ang aso ay ando na naman sa kabilang daanan namin dahil pauwi na kami. Ang sabi ng aking kumpare sa akin, "Pare, mukhang itong aso na to hindi yata to normal. Kasi kanina pa to eh." "Oo nga pare, kanina ko pa talaga yan napapansing aso na yan." Sinubukan kong batuhin yung aso. Nagulat ako nang batuhin ko ito dahil bigla siyang nagbago at talagang lumaki siya kaya napaganon ako. Pare, aswang pare, aswang." Sabi ng kumpare ko, "Panain mo pare kasi yung pana namin ay yung pana na talagang yung may bala na bakal na maliit lang na matulis yung dulo." Sinubukan ko itong panain at hindi tinamaan dahil nakalihis ito. At biglang nagsalita ang aswang na yon sa amin at ang sabi nito sa amin, "Kung kayo naman ay dumayo, wag na wag kayong dadaan dito. Dahil ayaw na ayaw kong may napadaan dito sa aking lupain. Alam kong alam mo, Virgo. Isa kang antingero, di ba?" "Alam ko, bakit? May problema ba?" Sa matapang kong sagot, "Pinabalaan kita. Oras na malaman ko na nakikialam ka sa kabilang nayon dahil meron kaming gagawin doon na pagsalakay. Kapag nalaman kong nandun ka, pati ikaw papatayin ko." Ang sabi ng aswang. Ang sagot ko naman sa aswang, "Hoy aswang, hindi ako nasisindak sa mga banta-banta mo. Nagpapasalamat pa ako dahil sinabi mong lulusobin nyo ang kabilang nayon. Huwag ka mag-alala at sasangkuni ako sa aking maestro na si Ermitanyong Bini. Sabihin mo rin kay Benny, yung matandang uugod-ugod na wala nang magawa sa buhay, na hinahamon din siya ng aming pinunong gabunan." "Sige, sasabihin ko." "Sige, aalis na ako pero binabalaan kita, wag na wag kang makikialam doon sa kabilang nayon, ha?" Hindi na ako sumagot sa aswang at lumakad na kami ng papalayo ng aking kaibigan. Kitang-kita ko sa aking kaibigan ang takot sa kanyang muka. Ang sabi niya, "Pare, ibang klase yung taong yun ah. Aswang, may aswang pala. Totoo pala yung aswang pare." Sabi ko naman sa kanya, "Oo pare, totoo yun pare. Paring Romeo, mag-iingat ka. Kasi ang aswang talaga ay
meron pa rin yan magpahanggang sa ngayon. Lumipas ang 3 araw ay nauulinigan ko dahil sa aking isang gabay. Ang sabi nito sa akin habang ako ay natutulog, bumulong ito at ang sabi nito, Virgo, pumunta ka sa kabilang nayon dahil ngayong gabi na ang gagawing pagsalakay ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Napabalikwas ako sa sinabi ng aking gabay at ang sabi ko sa kagabay ko, Sige kaibigan. Tumakbo ako at papunta sa kabilang nayon. Nang pagkadating ko doon ay nakita ko na tahimik naman ang kalagayan nila doon. Nang pagkarating ko doon ay kinatok ko ang bahay ng namumuno doon. Natawagin natin sa pangalang Kunahap. Sinabi ko sa kanya, Manong Kunahap, meron po bang naganap na pagsalakay ng mga aswang dito? Wala naman, Virgo. Bakit ka na parito? Ayon kasi sa aking gabay ay meron daw ngayong gagawin ng pagsalakay ang mga gabunan. Kaya tawagin niyo po ang inyong mga kanayon dito at magsihanda sila dahil marami daw pati yung pinuno ay sasama. Ganun ba? Tinawag ni Kunahap ang lahat ng kanyang tauhang lalaki at ang sabi nito, Kayong mga lalaki, magsihanda kayo. Lahat ng inyong mga itaak ay ihanda nyo dahil may pagsalakay ng mga gabunan. Mabilis naman tumalima ang mga tao doon. Lumipas ang 2 oras at 11:00 na ng gabi nang may biglang nasipaglapagan sa aming bakuran na aming tinitirhan. Kasama ko ang mga taga-nayon. Ang sabi ng matanda, Ayan na ang mga aswang. Biglang may lumapit sa amin na isang tao, pero kakaiba ang mukha nito. Ang sabi nito sa amin, Tandang Kunahap, binabalaan na kita di ba na umalis na kayo sa lupaing ito dahil ito'y pamana pa ng aming ninuno. Hoy aswang, ito'y pamana ng aking ninuno, hindi sa iyong ninuno. Aba, Virgo, ikaw na naman. Bakit? Anong problema? Hanggang kailan mo ba kami titigilan, ha? Walang digil-digil hanggat ako'y nabubuhay. Tutulungan ko ang nayon ng Tandang Kunahap upang paslangin ko kayong lahat. Sabi ko sa mga gabunan. Lumapit sa akin ang pinuno nito. Virgo, pagbibigyan kita. Pero sabihin mo sa iyong maestro na si Bini na ako ang harapin niya ang pagbabalik ni Simon. Simon, hindi ako natatakot sa iyo, Simon. Tapos hahamunin mo ang aking maestro na si Maestrong Bini. Ewan ko lang ha, pero hindi ka uubra dito, doon. Sa kanya kasi kahit sa akin na hindi ka uubra. Sige, tingnan natin. Walang naganap na digmaan sa nayon sa gabing iyon. At hanggang dito na lang ang aking kwento. Marami pa akong kwento at sa part 2 noon ay malalaman natin kung ano ang nangyari doon. Dahil ang kwento na ito ay totoong karanasan ko. Walang masyadong nakakaalam dito na tao dahil ang nayon na yun ay medyo malayo sa kabihasnaan. At kakaunti lang ang mga nakatira doon. Maraming salamat po sa mga aking mga tagapakinig. Ito po ang inyong ka-Virgo. Goodbye.